Kaibigan, baka kailangan mo ang mensaheng ito. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Alam niyo po, pagdating sa realidad ng buhay, ay may mga pagkakataon talaga na manlulupaypay ka. Pagdating sa mga problema, pagdating sa mga pagsubok, pagdating sa mga pagpalo ng Diyos sa mga mananampalataya. At isang bagay, hindi madali pag ikaw ay nasa ganyang kalalagayan na. Minsan may mga pagkakataon ng panghihinaan ka ng loob, ayaw mo na magbasa ng Biblia, ayaw mo na manalangin sa Panginoon. Minsan ay ayaw mo na rin pumunta sa gawain ng Panginoon at makituwang sa mga ministry. May mga pagkakataon na yung panglulupaypay mo ay dadalin ka sa ikababagsak mo at ikalalayo mo sa iyong fellowship para sa ating Panginoon. Pero alam mo ba, kahit na ikaw ay dumating sa ganyang pagkakataon ng buhay, maalaala mo na ang Diyos ay naging mabuti sa iyong buhay. Ang Diyos ay maraming ginawang maganda sa iyong mga paglakad sa mundong ito. May mga pagkakataon hindi mo lang napapansin yung mga maliliit na detalye ng iyong buhay na napakarami ng ginawang maganda ang Panginoon sa buhay mo. Kaya sa pagkakataon na ikaw ay manglulupaypay, may isip mo at makikita mo, mapapatunayan mo sa iyong sarili na napakarami ng ginawang mabuti ang Diyos sa buhay mo, na isang bagay na hindi mo dapat tignan na ikaw ay manglupaypay ng gusto dahil ang kabutihan ng Diyos ay mas nangingibabaw kaysa sa panglulupaypay sa isang tunay na anak ng Diyos na mananampalataya. Sadyang ganyan ang isang buhay ng mananampalataya. Hindi madali, pero may kagalakan, may kaligayahan na tayo ay nasa piling ng Panginoon. Alam mo, may mga pagkakataon na pag ikaw ay nanlulupaypay, hindi mo maramdaman yung presensya ng Diyos. At may mga pagkakataon na pag ikaw ay nanlulupaypay, ang iyong mga panalangin ay tila ba napakababaw na lang, na hindi na umaabot sa trono ng Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, alam mo, pag dumadating ka sa ganyang punto ng iyong buhay pananampalataya sa ating Panginoon, balik ka lang sa kung saan ka iniligtas ng Panginoon. Balik ka lang sa lahat ng kabutihan na ginawa sa iyo ng Diyos. Alam mo, kung babalikan mo lang ang iyong kaligtasan, wala ka nang hihilingin pang iba sa ating Panginoon dahil ikaw ay nakatitiyak na isang araw pagdating ng iyong takdang araw ay hindi ka mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Diyan pa lamang ay makikita mo na ang tunay na kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa atin. May mga bagay na hindi na natin nakikita. Ginising lamang tayo ng Panginoon ay napakapalad na natin dahil makakakilos na naman tayo, makakasama na naman natin ang ating pamilya, makakagawa na naman tayo pagdating sa Panginoon. Dapat yung mga bagay na yan na ina-appreciate mo. May pagkain ka sa hapag, meron ka naiinom, meron kang panlasa, nakakalakad ka pa, kumpleto pa yung katawan mo. Yan ay isang biyaya ng Panginoon, yan ay ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. May mga pagkakataon na ikaw ay nasa matinding problema, hindi mo nararamdaman, hindi mo namamalayan na ikaw ay kinocomfort na pala ng Panginoon. May mga pagkakataon na babaling lang kasi yung atensyon natin sa ibang mga bagay. Pero kung titignan mo lamang, ang tunay na tumutulong at gumagabay sa isang anak niya, ang mananampalataya ay ang ating Panginoon. At oo, may mga pagkakataon panglulupaypayin ka talaga ng dyablo. May mga pagkakataon na lalo sa pagtatapat mo sa Panginoon ay dyan mo mas nararamdaman na tila ba pahirap ng pahirap ang sitwasyon. Pabigat ng pabigat ang mga pinagdadaanan mo. Dahil oo, yan talaga ang gagawin ng dyablo sa mga tunay na naglilingkod sa Panginoon upang tayo ay pahirapan at ilayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero lahat ng yan ay mapapawi kung babalik tanaw ka lang sa lahat ng kabutihan na ginagawa ng Diyos sa araw-araw sa iyong buhay. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.